Mateo chapter 1. So pag-aaralan po natin yung mga issue, kung ano ang context ng Mateo chapter 1. At kilala naman natin kung sino si Mateo. Siya ay isang tax collector, so familiar po tayo dyan. Isa din sa mga follower ng ating Panginoon. At siya ay naibilang sa mga apostol. At syempre, yung kanyang writings ay kanyang sulat ay para din sa mga Hudyo or mga Israelites. So, intended para sa kanila. At ang mensahe ay patungkol sa ating Panginoon, sa paghahari ng ating Panginoon dito sa lupa. Kaya sa Book of Mateo, more on pinag-aaralan o ipinapangaral ang tungkol sa paghahari ng ating Panginoon dito sa lupa. At ang Book of Mateo ay part ng Time Pass program. So tandaan po natin, bago namatay ang ating Panginoong Hesukristo, ang issue ay ang patungkol sa time past or sa unang programa. So walang changes, wala pang nagbago sa programa. Kumbaga, kung ano yung programa under that time, yun lang din ang sinusunod na mayroong tinatawag na progression or progressive. Okay, na nangyayari. So nagkaroon lang po ng changes actually sa programa ng Panginoon nung tinawag si Apostol Pablo. Doon lang nagkaroon ng talagang changes sa programa. Pero nung during the time of Jesus, nung isinulat ang Matthew, Mark, Luke, and John, wala pong changes sa program. Yun pa rin na programa na ipinapangaral. Ito ay related sa kingdom. Kaya nga sa Genesis to the Book of Malachi, ang kingdom ay prophesied. Kingdom prophesied. And then sa Matthew, Mark, Luke, and John, kingdom proclaim. Kingdom proclaim. And then after the ascension of Jesus Christ, ikinomission niya yung mga apostles. So, kingdom offered. Mga apostles na yung nangangaral after the ascension of Jesus Christ, kaya kingdom offered. Nung tinawag si Apostol Pablo, kingdom postpone. Kingdom, yung earthly kingdom na pangangaral ay postpone. And then, sa pagbabalik ng ating Panginoon, yun na po yung fulfillment, kingdom established. So, yan. Kaya, ang focus ng Mateo, lalo na sa chapter 1, yun yung isang pansinin po natin na chapter, kung ano yung nilalaman. So, mahalaga na makita natin yung overview para hindi po tayo malito. Kasi katulad ng binanggit po natin, ang Biblia ay talagang nakakalito kung hindi po rightly divided, kung wala po itong divine method na ginagamit natin para maunawaan, ma-identify kung alin ang mga katuruan para sa mga believers ngayon at alin ang mga katuruan na para sa mga Israelites. Dahil kung hindi natin matutunan yung mga distinction, mga kaibahan, ang tendency ay ipaghahaluin lang natin yung mga sinasabi ng ating Panginoon at i-conclude natin na parehas lang. Pero kung i-apply natin ang right division na pag-aaral, hindi po parehas
ang mensahe ng ating Panginoon sa panahon natin ngayon ikumpara doon sa kanyang earthly ministry. Malaki po ang talagang pagkakaiba during the earthly ministry of Jesus Christ compare sa ministry of Apostle Paul under grace. So may hindi po parehas ang nilalaman or yung content ng kanilang pangangaral. So Matthew chapter 1, ang chapter na ito ay patungkol sa genealogy and birth of Jesus Christ. So sa starting pa lang sa verse 1 ay pinag-uusapan na yung genealogy. Sa chapter 1 ng Mateo, kung babasahin niyo, the book of generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham, hanggang sa baba ay pinag-uusapan yung generation ng ating Panginoon, at din sa bandang sa last part ay ipinanganak ang Panginoong Hesus, at doon din natin malalaman kung anong ibig sabihin ng salitang Jesus. Dito sa verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So kung pansinin po natin yung verse 21, isang purpose ng ating Panginoon kung bakit siya ipinanganak, para iligtas niya ang kanyang bayan. So ang tanong, sino ba yung bayan ng Panginoon na kanyang ililigtas during that time nung siya ipinanganak? Ang bayan na kanyang ililigtas nung siya ipinanganak ay ang bayang Israel. Ang bayang Israel, hindi tinatawag na bayan ng Panginoon ang mga Gentiles. Sa time na ito, tandaan po natin, ito po ay under the time pass program. Ang Book of Matthew ay under the time pass program. So yung sinasabi ng iligtas niya ang kanyang bayan, ito ay tumutukoy sa bayang Israel. So ang purpose nung siya ipinanganak, iligtas ang kanyang bayan. Yan yung purpose actually kung bakit ang Panginoong Hesus ay ipinanganak. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. And then verse 22, now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, in verse 23, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Then sa 24, then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Ayan, so malinaw po. Ito ay fulfillment sa sinabi ni Propeta Isaiah, yung ipapanganak. Dito po sa Isaiah chapter 9, kung babasahin po natin, chapter 9, 6 to 7, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God,
the everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. So ang verse na ito may part na tapos na, mayroong part na hindi. Ang tapos dito, yung ipinanganak ang Mesias. Yung natapos dito ay yung ipinanganak ang Mesias, pero yung kanyang paghahari ay hindi pa po dito sa verse na mention sa Isaiah. So yung sinasabi sa chapter 1 ng Mateo ay patungkol sa generation ng ating Panginoon, kung sino ba yung mga forefathers, sino ba yung mga tao o saan mga tao o kanino ba siya connected na lahi. So na-mention dito sa chapter 1. Okay? So ulitin ko, yung purpose ng siya ipinanganak ay para iligtas ang bayang Israel. Yun po actually yung purpose. Pero hindi po siya tinanggap actually ng bayan. Kaya sa John chapter 1, ito po yung sinasabi sa John 1:10, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. So hindi siya tinanggap, siya naparito para iligtas niya ang kanyang bayan, pero hindi siya tinanggap ng kanyang bayan, ang bayang Israel. Kaya dito sa verse 12, mayroon siyang option na kung sino ang tumanggap na lang sa kanya. So ang option, kung sino na lang ang tumanggap sa kanya. Dito sa verse 12, But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaya mayroong mga naniniwala sa Kanya, at yan po ang tinatawag na little flock sa Luke 12:32. So yung tinatawag na little flock, so ito po ang offer ng Panginoon, kung sino na lang ang tumanggap sa Kanya, maniwala sa Kanyang pangalan, at yun ang pagkakalooban niyang maging anak ng Diyos. So dapat ang condition, maniwala sa Kanya. So hindi siya tinanggap totally ng mga Israelites. So ang option ay kung sinong tumanggap sa Kanyang pangalan, maniwala at tumanggap sa Kanyang pangalan, at sila'y tatawaging anak ng Diyos. Ito ba ay referado sa ating mga hintel, yung sinasabi sa verse 12? Hindi po. Hindi po. Ito ay patungkol pa rin sa mga Israelites. Sila pa rin ang pinaka-audience. Ang mission kasi ng ating Panginoon ay i-minister ang lordship of the house of Israel. Yun ang kanyang mission. So kung sino ang maniwala, tumanggap sa Kanya bilang Mesias, tumanggap na bilang tagapagligtas, ay maibilang doon sa mga group of believers na tinatawag little flock. So ganun po. At mayroon pa na mention ang ating Panginoon dito sa Mateo, sa John chapter 10 verse 16. Ang sabi niya, "And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice,
and there shall be one fold and one shepherd. So, ganun din po yung other sheep, hindi po ito mga hintel na karamihan in-interpret na referring to the Gentile, yung other sheep. Hindi po. Ang Gentile, hindi po nagiging tupa. Yung other sheep dito ay yung mga lost sheep. Dahil si Jesus Christ ay nagsasalita siya doon sa sheepfold, doon sa mga believers. Nung ang kanyang kausap ay ang mga believers, mga believing Israel, yung little flock, ang tinutukoy niyang other sheep, yun yung lost sheep na kanilang pupuntahan, i-minister, at kung may maniniwala, maidagdag dito sa sheepfold na kung saan nandoon siya kasama. Okay? So yun yung purpose ng Panginoon nung siya ipinanganak, ay iligtas ang kanyang bayan, ang bayang Israel. So the genealogy, yung genealogy of Jesus Christ sa Matthew 1, Matthew presents his theme in the first verse, Jesus as the fulfillment of prophecy and of Israel's expectation. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So, malinaw na siya naparito upang tuparin fulfillment kung ano yung nakasaad patungkol sa kanya, patungkol sa propesiya. So the book of genealogy of Jesus Christ, Matthew begins his account of the life of Jesus Christ. From the statements in the ancient Greek text, it is difficult to tell what the book of the genealogy refers to. So, the first two words of Mateo, Biblos Genesis, may be translated record of the genealogy, record of the origins, or record of the history. There's a sense in which its meaning is valid. In Matthew 1:1-17, doon po natin malalaman yung record of the genealogy. Kung babasahin nyo, start from verse 1 to verse 17. Nandun po yung record of the genealogy. Then sa Matthew 1:18 to chapter 2:23, we have the record of the origins. So yun yung pinag-uusapan naman, record of the origins, verses 1 to 17, chapter 1, the book of Matthew, record of the genealogy. So in the entire Gospel of Matthew, we have the record of the history. So yung sa entire Gospel of Matthew, yan, record of the history. Si Timothy ay isa siyang former tax collector. Tinatawag din siyang Levi. Matthew was qualified to write an account of Jesus' life and teachings. So, a tax collector of that day, so referring to Matthew, must know Greek and be literate. Well-organized man, some think that Matthew was the recorder among the disciples. So, ito ay ayon sa mga ibang Bible scholars dahil doon sa background ni Matthew na tax collector, ay isa siya sa mga ikinoconsider na nag-record o recorder kasama ng mga apostles. Kasama ng mga apostles siya yung recorder, nagre-record. And then nagte-take notes, kumbaga, doon sa mga turo. Ito ay ayon sa mga Bible scholars dahil doon sa background, tinitignan nila yung background
ni Mateo bilang dating tax collector. And we might say that when Mateo followed Jesus, he left everything behind except his pen and paper. So, ganun. Kumbaga, ito ay ayon sa mga sa kanilang analysis, iniwan yung kanyang work bilang tax collector, pero hindi niya iniwan yung ballpen at saka papel. So, pwede siyang mag-record, pwede niyang isulat yung mga pangyayari during that time, kung ano ang sinasabi ng Panginoon, pwede niyang isulat, kung ano ang mga pangyayari, pwede niyang isulat. So, ganun po yung analysis ng mga Bible scholar. So, Mateo nobly used his literary skill to become the first man ever to compile an account of the teaching of Jesus Christ. Itong si Mateo, siya yung first, unang nag-compile kung ano yung itinuturo ng ating Panginoon. Kaya, ikinukonclude ng karamihan ng mga scholar na since na siya yung una, kaya inilagay siya sa ang Mateo ay inilagay sa first from Mateo to Revelation, inuna dahil ayon sa kanilang pag-aaral na siya yung unang nag-compile ng mga teaching ng ating Panginoon, kaya siya inilagay sa number 1 doon sa New Testament books. And we know that he was a tax gatherer, and that he must therefore have been a bitterly hated man, for the Jews hated the members of their own race who had entered the civil service of their conquerors. Yun yung yun yung mukha ni Mateo, yun yung kanyang description dahil sa kanyang ginagawa bilang tax collector. Yun yung image na niya, hindi na sa time na yon kilalang kilala itong si Mateo, frontliner siya. Matunog ang kanyang pangalan during that time dahil doon sa kanyang trabaho. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, siya'y na-convince at sumunod sa ating Panginoon at kanyang iniwan ang pagiging tax collector. Sumunod siya, kaya isa siya sa mga napili ng Panginoon. Dito tayo sa Matthew chapter 10. Titignan natin sa Matthew chapter 10 verse dito sa verse 2. Now the names of the 12 apostles are this: the first Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the publican, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, the Judas Iscariot who also betrayed. So, isa doon sa nabanggit, kasama si Mateo sa mga napiling mga apostol. So, hindi na siya tax collector, kundi siya ay apostol. The son of David, na-mention din sa chapter 1, the son of David and the son of Abraham. So, in this overview of explaining the lineage of Jesus, Mateo clearly and strongly connects him to some of the greatest men in the history of the Old Testament.
Kaya kung mapansin natin yung writings ni Mateo ay connected doon uh, sa Old Testament. Mateo begins his account of the life of Jesus Christ with a record of the lineage of Jesus from the patriarch Abraham. From the patriarch Abraham. Though most New Testament scholars believe that the Gospel of Mateo was not the first of the four written. So may mga ibang mga Bible scholars ay hindi yung Mateo ang nauna. It is well placed as the first book of the New Testament. So there are many reasons why Mateo belongs first among the Gospel accounts. It is remarkable fact that among the variations in the order in which the Gospels appear in early list and texts, the one constant factor is that Mateo always comes first. Then in the early days of Christianity, many people thought that the Gospel of Mateo was the first written. So yun yung may mga reason kung bakit, at isa na yun sa mga na-mention natin na reason ayon sa mga Bible scholars. So the early Christians rightly saw the Gospel of Mateo as important because it has some significant portion of Jesus' teaching that are not included in other Gospels, such as fuller version of the Sermon on the Mount. So it was the only one of the synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke, to have an apostolic author, Matthew, who was also known as Levi, and who was a former tax collector before he followed Jesus as disciple. So Matthew's Gospel was in fact far more quoted in Christian writings of the second Christian century than any other. So the Jewish flavor of the Gospel of Matthew makes for a logical translation between the Old and New Testaments. For these reasons, the early church placed it first in order among the four Gospel accounts. So yung talagang nag-decide na ang Book of Matthew ay nauna ay ang mga early church or mga tinatawag na forefathers. Yung mga nauna na mga believers. So, yun ay decision nila na ilagay sa first ang Book of Matthew. So, the Jewish character of this gospel is evident in many ways. So, there are many indications that Matthew expected that his readers would be familiar with Jewish culture. So yung makikita natin dito so makaka-relate po yung yung mga Jewish dito dahil yung writing, style of writing ay makaka-relate po yung mga Hudyo. So kung pupunta tayo sa Matthew 5:22, Matthew doesn't translate Aramaic terms such as raka. So hindi siya diba dito sa Matthew chapter 5:22. 5:22 ito ay Aramaic yung word na raka. 5:22 But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka, Raka, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, Thou tool, shall be in danger of hell fire. So the word Raka ay Aramaic. And then another is sa Matthew 15:5, Korban. So another Aramaic word sa 15 verse 5 ng Mateo 15
Dito po sa verse 5, but ye say, whosoever shall say to his father or his mother, it is a gift by whatsoever thou mightest be profited by me. Then sa other term is the word korban. And then Matthew 15:2, Matthew refers to Jewish customs without explanations. And then Mark 7:3-4, then Matthew 23 verse 5. Then Matthew starts his genealogy with Abraham dito sa Matthew chapter 1 verse 1. And Matthew 1:21, Matthew presents the name of Jesus and its meaning in a way that assumes the reader knows its Hebrew roots. Matthew frequently refers to Jesus as the son of David. Ulitin ko po, Matthew frequently refers to Jesus as the son of David. And then Matthew uses the more Jewish phrase, kingdom of heaven instead of kingdom of God. So mapapansin natin yan. Pero itong kingdom of heaven, kingdom of God ay parehas lang po yung ibig sabihin. Pero more on, mababasa natin sa Book of Matthew yung kingdom of heaven. Significantly, the Gospel of Matthew also triumphantly ends with Jesus commanding his followers to make disciples of all the nations. So ito po yung napag-usapan din natin kanina, Matthew 28:19-20, na karamihan ito po yung ginagamit na kasama sila sa commission na ito. Matthew 28:19-20, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, ang Matthew 28:19-20, ang inutusan po dito, yung mga apostles, kung i-backward po natin, ay yung mga apostles ang inutusan, dito po, sa verse 16, then the 11 disciples went away into Galilee, into mountain where Jesus had appointed them. So, ang mga inutusan dito ay yung mga apostles. At karamihan, ang verse na ito ay na-misuse dahil yung salitang all nations ay isinasama yung kanilang sarili dahil nga dito sa verse 19, all nations. So lagi po nating tandaan, itong mga apostles ay wala po talagang nabago sa kanilang pangangaral at saka kung sino yung recipient. So, all nations, dahil sa puntong ito, maraming mga Israelites na napunta sa iba't ibang bansa. Maraming napunta sa iba't ibang nasyon. So, ang purpose ng mga apostles ay pupuntahan yon. Papuntahan nila yon, ipapangaral ang tungkol sa kingdom at bautismuhan sila. So, yun yung mission nila. Hindi po basta-basta na ang mga apostol kung sino yung kanilang ma-encounter ay pangaralan nila. Hindi po. Ang kanilang pangaralan, ang pinaka-primary, pinaka-command ng Panginoon, ang pangaralan niya ay ang mga Israel. So, ang mga Israel napunta sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, at yun ang kanilang mission, pupuntahan, pangaralan, bautismuhan, kung maniniwala. Mayroong isang titignan natin sa Book of Daniel. Sa Book of Daniel, na talagang may mga
iba't ibang Hudyo na napunta sa iba't ibang lugar at yun ang mission nila ng mga apostles. Sa Daniel chapter 9 verse 7, O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces as at this day, to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel that are near and that are far off. Okay? So mayroong mga Israelites na far off through all the countries. O napunta sila sa iba't ibang bansa, iba't ibang country. Whither thou hast driven them because of their trespass that they have trespassed against thee. So, dito sa Book of Daniel, mayroon ng record na may maraming mga Israelites na napunta sa iba't ibang bansa, iba't ibang country, at yun ang mission ng mga apostles, go unto all nations. Pupuntahan nila yon at ipapangaral ang tungkol sa kaharian at bautismuhan sila. Hindi po yung concept natin ngayon na dahil all nation, hindi ikino-consider yung context. Okay, hindi po na i-consider yung context at hindi nila nalaman na itong mga apostles ay pinili para sa mga Israel. Hindi nila naunawaan na itong mga apostol ay pinili ng Panginoon para sa Israel, to the lost sheep of the house of Israel. Basahin nga natin sa 10, Mateo 5-7. Mateo chapter 10 verses 5-7. These 12, Jesus sent forth, so referring to the apostles, sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So itong mga 12 apostol ay pinili, intended for the 12 tribes of Israel. Kaya dun sa Acts 2, kung pupunta natin yung Acts 2, yun ang kanilang yun ang mission nila ng mga apostles sa Israel. Kaya dito nga sa verse 36, Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, anong sabi nila? Men and brethren, what shall we do? Anong sagot ni Pedro? Repent. Anong sabi niya? Repent and be baptized every one of you. Sino yon? Ayon sa verse 36, mga Israelites. And be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Then verse 39, For the promise is unto you and to your children. Sino yon? Balik ka sa 36. Verse 36, Israel. And to all that are far off. Sino yon? Are afar off. Mga Israel lang din. Okay? Hindi po yan hintel. Yung may afar off dyan ay yung mga Israelites po. Kaya sa Acts 2, maraming mga convert na mga Israelites galing sa iba't ibang country, galing sa iba't ibang lugar, nag-participate ng Pentecost, ng piyesta ng Pentecost, dito sa verse 5. Acts 2:5. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation
under heaven. So marami po galing sa iba't ibang bansa, galing sa iba't ibang nasyon na mga Hudyo pumunta, nag-participate sa Day of Pentecost, sa Pentecostes. Kaya yung Mateo 28:19 to 20 ay ang pinaka audience ng mga apostles na kanilang pangaralan ay ang mga Israel. Idagdag pa natin yung na-scattered sila. Ang kanilang pinangaralan, mga Hudyo lang din. Acts 11:19. Acts 11:19. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice, Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. So hindi po pwedeng ma-violate yan. Hindi po pwedeng i-violate yan yung mandate, yung marching order ng ating Panginoon sa mga apostles, hindi po pwedeng ma-violate. Yun yung marching order na dapat nilang gagawin. Okay? Hindi po yung interpretation ngayon, dahil nakitang all nations, ay i-interpret agad na kasama na tayo. Kung sulat ni Apostol Pablo, pwede. Kasi sa time ni Apostol Pablo, Jews and Gentiles pinagsama. Kahit sino ang tuturuan niya, pwede. Sa mga apostles, hindi po. Dapat Israel ang pinaka main mission nila. Ang Israel ang pinaka main mission ng mga apostles. So hindi po basta-basta na kung yung i-violate nila ang mandate ng Panginoon sa mga apostles, at itong mga apostles na ito, pag naghahari ang Panginoon, ano po ang magiging titulo ng mga apostol na ito? Magiging judges. Kaya nga hindi pwede na magiging mabago yung kanilang marching order. Kung ano yung mandate, hindi po pwedeng mabago. May pangako ang Panginoon na sila po ay magiging judges, judging the 12 tribes of Israel. Dito po sa Mateo 19:28, and Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regenerations, when the sons of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Yun po ang pinaka main primary ministry focus ng mga apostles, dahil may pangako ang Panginoon na pag naghahari ang Panginoon, ang mga apostol ay magiging judges, judging the 12 tribes of Israel. Kaya nung inutusan sila na mangaral to all nation, yung mga Israelites lang din po ang kanilang focus, kanilang pupuntahan, ipangaral ang tungkol sa kaharian at bautismuhan po sila. Ngayon, paano kung na-convert lahat ng Israel? Doon na po matupad ang sinasabi ng propesiya na ang mga Israel ay magtuturo sa mga Hintel. So ito po ay fulfillment sa Mosaic Covenant, Kingdom of Priest. Bakit tinatawag ang Israel Kingdom of Priest? Yes, dahil sila po ay maging ministers ng mga Hintel according to the prophecy. So sila po, pag na-convert lahat ng Israel, matupad ang Mosaic Covenant na sila'y maging Kingdom of Priest. Ano ba yung
Ano ba yung ministry na nila? Mag-share, mag-serve sa ibang bansa. Okay, yun po ang kanilang mission, to serve. Kaya nga, kingdom of priest. Kaya, sa ministry ng mga apostles, hindi pa sila pwedeng maging kingdom of priest. Kaya ang focus nila, ang kanilang mission, ma-convert lahat ng Israel. Start from Jerusalem, Judea, Samaria, and then na-convert na lahat, then to the uttermost part of the earth, yung mga Gentiles na kung saan sila mag-serve, kung ma-convert na lahat. No, hindi po basta-basta na kung sino na lang ang kanilang ma-encounter, ipangaral agad. Mayroon po silang marching order. Ito po yung propesya na nasa book of Isaiah chapter 2, and many people shall go and say, Come ye, and let us go unto the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and He will teach us. Okay? He will teach us His ways, and we will walk in His path, for out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Number 4, and He shall judge among the nations, and shall rebuke many people, and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up swords against nation, neither shall they learn war anymore. O house of Jacob, come ye, and let us walk in the lights of the Lord. And then sa Isaiah 60, Isaiah chapter 60, verse 1 and 2, Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Ayun po yung mangyayari in the future. Sa time ng Mateo, sa Acts, hindi pa po na-convert lahat ng Israel, kaya hindi pa sila tatawaging kingdom of priest. Ang fulfillment na sila maging kingdom of priest sa millennium. Kaya pagdating sa millennium, itong mga Israelites ay mag-serve sa ibang bansa. Hindi sila mag-serve doon sa kanilang kapwa. Bakit hindi sa kanilang kapwa? Ang katuruan ng Panginoon ay nasa kanilang puso at isip. Hindi sila pwedeng magturo sa kanilang kapwa, sa kanilang katribo. Dahil ang instruction ng Panginoon ay nasa kanilang puso at isip. Ngayon, ang kanilang mission mag-serve sa ibang bansa in fulfillment sa sinabi sa Exodus 19:5-6, yung Mosaic Covenant na sila'y tinatawag na Kingdom of Priests. Kaya sa Hebrews chapter 8, hindi sila pwedeng magtuturo doon sa kanilang kapwa. Kasi nga, ang instruction ng Panginoon ay inuukit sa kanilang puso at isip. Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8 verse 10 to 11. Verse 10, For this is the covenant that I will make with the house of Israel. Take note, house of Israel. After those days, said the Lord, I will put my laws into their mind and write them in their hearts. Sino po? Yung mga Israelites. And I will be to them a God, and they shall be to me a people. Verse 11, and they shall not teach. Wala nang pagtuturo. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. So, hindi po nila
tuturuan yung parehas na Israel. Dahil ang instruction, katuruan ng Panginoon, inilalagay na lang sa kanilang puso at isip. So ang kanilang ministry bilang kingdom of priest doon sa ibang bansa. Kaya yung Mateo 28:19 hindi pwede na angkinin. Kasi malinaw po ang context ay intended for the Israelites. So ginamit yung mga apostles, and then ang kanilang mission ganun pa rin, walang magbabago sa Israel. Kaya nung during the time of transition, si Apostol Pablo at si Pedro nagkaroon ng tinatawag na discussion sa Jerusalem Council. Anong sabi ni Pablo doon sa kanilang agreement? Magturo kayo doon sa mga circumcision. Magturo kayo doon sa circumcision. Kasi yun yung mandate, malinaw sa kanila eh. Doon kayo magturo. At ako naman, sabi ni Pablo, sa mga hintel ako. So, kumbaga, malinaw yung mandate, kayong yung mission ni Pablo at saka yung mission ng mga apostol ay dapat alam nila. Kaya nagkaroon sila ng agreement. Kasi nga, hindi na pwedeng baguhin yung marching order. Yun na po ang marching order na ibinigay ng Panginoon sa mga 12 apostol. Kaya nga, sila'y ng bautismo. Si Pablo, hindi siya inutusan, kaya hininto niya na mangbautismo. Kaya sabi niya, hindi ako inutusang mangbautismo. Ako'y inutusan na ipangaral ang ginawa ni Kristo sa krus. So iba yung kanyang pangangaral ikumpara doon sa mga 12 apostol. Kaya ulitin ko po yung Mateo 28, ito po ay na-misuse, hindi naunawaan yung context, hindi pinag-aralan yung instruction ng Panginoon, hindi tinitignan kung sino yung binigyan ng mission ng ating Panginoon. Po hindi nakita ng karamihan at ito po ay na-misuse at binansagan pa nilang Great Commission. Wala pong mabasa sa Bible na ang Matthew 28 ay Great Commission. Yun ay isang term lamang ng mga Bible scholar at ito'y inadapt ng karamihan ng mga believers, Bible believers, preachers, na sila ay part ng Great Commission ng Mateo 28:19-20. Hindi po. Kailangang alam natin kung sino ba ang apostol natin. Tayo ba ay kasama doon sa Mateo 28:19-20 na ang kinausap ng Panginoon ay ang mga apostol para sa Israel? So dapat nating malaman sino ba yung apostol natin, nasaan ba yung marching order natin. Kung marching order ng mga apostol sa Matthew 28:19-20 para sa mga Israelites, nasaan naman ang ating marching order? Ang marching order po natin, yung tinanggap ni Apostol Pablo na mission. Yung tinanggap ni Apostol Pablo na mission, kasama tayo doon. Dito sa 2 Corinthians ang marching order natin. Wala sa Mateo 28:19. 2 Corinthians chapter 5 verse 18-20. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us. Ulitin ko, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ,
As though God did visit you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Ito po yung marching order natin, hindi yung Mateo 28:19, 20 na binigyan ng mission ng ating Panginoon ay ang mga apostles. Ang marching order naman po natin ay itong sa 2 Corinthians 5:18 to 20 na kasama po tayo sa mission ni Apostol Pablo. Okay? Kasama po tayo sa mission na given unto us. Dito sa verse 18, and hath given to us the ministry of reconciliation. Dito po tayo. Kung ano yung tinanggap ni Apostol Pablo na mission, that's our mission. Kung ano yung marching order na tanggap ni Apostol Pablo, that's our marching order. Pwede bang baguhin? Hindi. Hindi po, kaya mayroon tayong marching order. Ang ginagawa natin nung hindi para sa atin. Nagagawa ba yung tayo ba'y tawagin na faithful steward? Hindi. Bakit hindi tayo pwedeng tawaging faithful steward sa mystery? Dahil nga ang marching order na para sa atin, hindi mo ginawa. Ang ginawa mo yung hindi para sa'yo. Di ba? 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Paano magiging faithful ang isang tao na ang kanyang ginagawa ay hindi yun ang utos? Nakuha niyong point doon? Ginagawa yung Matthew 28 na hindi naman yun ang marching order, hindi naman yung ang instruction para sa'yo, hindi naman yun ang inuutos. Paano ka sasabing be found, a man be found faithful, na ang ginagawa ay hindi naman yun ang utos? Dapat bang aralin ang Biblia rightly divided? Yes. Para makita po natin saan ba natin ilaan ang ating effort sa ministry. Doon sa mission, doon sa commission ng Panginoon na hindi para sa'yo, doon ba ilaan yung effort mo sa ministry? Doon mo ba igogol yung time mo sa ministry na hindi para sa'yo yung sinusunod mo? Or doon ka sa mission na kung saan doon ka inilagay? Dapat nating na mapag-isipan, saan ba tayo? Kaninong marching order ang sinusunod natin? Yung marching order na para sa mga apostol o marching order para sa apostol ng mga hintel? So yan yung kailangan na maunawaan natin. Kasi ito pong Matthew 28:19, halos lahat ng believers, kaya almost sabihin natin na almost 100% mga nagsasabing believers ang kanilang marching order na sinusunod, Mateo 28:19 to 20. Almost 100% mga believers, Mateo 28:19-20. Nasaan na yung para sa atin? Ilan lang po, baka mabilang lang sa kamay. Ilan lang po ang mga talagang itinuturo, sinusunod kung ano yung marching order para sa panahon natin ngayon.
mas marami ang Mateo 28:19-20. Lagi po nating tandaan, sa Matthew 28:19-20, hindi kasama doon yung apostol ng mga Hintel. Wala pa si Apostol Pablo sa Matthew 28:19-20. Hindi siya kasama na kinausap ng Panginoon doon sa Mateo 28:19-20. Bakit doon tayo nagmi-ministry? Yun ang sinusunod, yun yung ginagawa natin. Unang-una, ang apostol natin wala doon sa Mateo 28:19-20. Kailan ba siya na-convert? Acts 9. Ikinomission siya Acts 13. So kung ano yung mission niya, since na siya yung apostol ng mga Hintil, yun ang mission natin. Ipangaral ang gospel of the grace of God. Acts 20:24. Natanggap niya ang gospel of the grace of God na dapat din nating ipangaral. But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Napakalinaw po yan, mga kapatid, na kailangan po natin, kaya nga sabi ko, kailangan nating seryosohin ang pag-aaral at ang pagtuturo. Kasi, ang kawawa doon, yung mga tinuturuan na ituturo mo yung hindi, yung para sa atin. Hindi instruction para sa atin. Yun yung maging kawawa eh. Kaya nga sabi na lang iba, hindi na lang ako magtuturo. Kaysa madadamay yung iba. Maganda din yun, kaya nga may mga pag-aaral. Kailangang mag-aral, aralin, kung ano ba talaga ang dapat ipapangaral, ang tamang ipapangaral. Hindi po kailangan dito yung compromise. Hindi po kailangan dito ang compromise. Tayo lang din ang kawawa. I-compromise natin. Ayaw ni Apostol Pablo na apostol natin ang compromise. Ayaw nga niyang mahaluan eh. So compromise yun. Hindi pwede. Dito sa Galatians, gusto kong basahin ito. At alam kong nababasa niya rin ito. Galatians chapter 1. Dito sa 8 and 9, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Pwede bang i-compromise pag ganun po ang maging estado na natin, accursed? Dagdag pa natin yung sa 5:4. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Hindi pwede talagang magmix. Hindi talaga pwede na maipaghahalo. Si Apostol Pablo at si Pedro nga may agreement sila. How much more tayo? Bakit? Sila nga may agreement na magturo kayo sa mga Israel. Doon sa Galatians to, basahin ko lang 2. Dito sa 7 and 8. Galatians. But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, uncircumcision referring to the Gentiles. So here, malinaw, sabi ni Apostol Pablo, the gospel of the uncircumcision or the gospel of the Gentiles was committed unto me as the gospel of the Israelites or the gospel of Israelites was committed unto Peter. Hindi nga sila pwedeng magsama tapos paghaluin pa natin. Nakuha niyo yung point ko doon?
Sila nga mismo hindi pwedeng maghalo. O, sabi na may agreement na sila dito. Si Pedro ay doon sa mga Israel. Si Pablo sa mga Hintel. O tapos tayo ngayon pagsasamahin natin. Tapos ang masaklap doon, sabihin natin parehas lang yan. Bahala na ang Panginoon dyan. Wala pong ganon mga kapatid. Aralin natin ang Bible. Kaya nga mayroon ng divine method. Mayroon ng divine method na ibinigay ang apostol natin na si Pablo, rightly dividing the word of truth. Yan po ang divine method na kailangan po natin para magkaroon ng harmony, magkakaroon ng pagkakaisa kahit anong denomination tayo, kahit anong religious sect na mayroon tayo, basta yung divine method, isa, sama-sama po tayo. Parehas ang pagkakaunawa natin sa salita ng Panginoon. Basta ang divine method ang ating gagamitin sa pagtuturo, sa pangangaral. Hindi ka malilito dahil mayroon kang guide na sinusundan. Yun po yung kailangan maunawaan natin dito. Matthew 28:19-20. Nabanggit po natin na karamihan ito ay ginagamit at sigurado familiar kayo sa verse na ito or probably ay isa kayo sa mga nag-claim sa Matthew 28:19-20. Di ba? Kaya ang goal natin sa pag-aaral habang tumatagal po tayo sa pag-aaral, kaya ang encouragement pa rin natin na umpisahan ang pag-aaral, tuloy-tuloy natin ang mag-aral. Hindi po nasusukat sa taon ang kaalaman. Hindi na tapos ka na sa pag-aaral, hindi po nasusukat sa taon. Okay? Pwedeng matapos mo yung program ng Bible School, pero yung pag-aaral ay continue. Continuous po ang pag-aaral. Walang measurement or hindi mo pwedeng sukatin sa taon, matagal ka na, ilang taon ka sa Bible School, sa pag-aaral, hindi mo pwedeng masukat doon. Basta ang pag-aaral, tuloy-tuloy lang po. So na-mention din sa Matthew chapter 1 yung Son of David. So throughout his work, Matthew presents Jesus as the kingly Messiah promised from David's royal line. O mababasa niyo yan sa 2 Samuel 7:12-16. So the Old Testament prophesied that the Messiah would be the son of David. So it was prophesied. It was prophesied that the Messiah would be the son of David. At si Jesus Christ ay identified was a son of David. So in the very first sentence, Matthew points to Jesus as the fulfillments of Old Testament prophecy. Son of Abraham, na-mention din. Matthew not only connected Jesus to David, but back yet further to Abraham, and Jesus is the seed of Abraham, in whom all nations would be blessed. Yan po yung Abrahamic covenant in Genesis chapter 12:3. So ang fulfillment po dyan ay sa millennium na po. Okay, na ang mga Israelites that time ay magiging blessing sa lahat ng bansa. Sila ay maging channel of blessing sa lahat ng bansa. Ang fulfillment sa millennium, doon na po. At ang Israel that time, sila po yung tinatawag na kingdom of priests. So Jesus genealogy through Joseph. So ito po, sa 2:16, Abraham begat Isaac, Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judah and his brothers. Judah begat Perez and Zerah. By Tamar, Perez begat Hezron, and Hezron begat Ram. Ram begat Abinadab. Aminadab begat Nashon. And Nashon begat Salmon. Salmon begat Boaz.
by Rehab. Boaz begat Obed by Ruth. Obed begat Jesse, and Jesse begat David the king. David the king begat Solomon by her who had been the wife of Uriah, and Solomon begat Rehoboam. Rehoboam begat Abijah, or Abijah, and Abijah begat Asa. Asa begat Jehoshaphat. Jehoshaphat begat Joram, and Joram begat Uzziah. Uzziah begat Jotham. Jotham begat Ahaz, and Ahaz begat Hezekiah. Hezekiah begat Manasseh. Manasseh begat Amon, and Amon begat Josiah, and Josiah begat Jeconiah. And his brothers, about the time they were carried away to Babylon, and after they were brought to Babylon, Jeconiah begat Shealtiel, and Shealtiel begat Zerubbabel. Zerubbabel begat Abiud. Abiud begat Eliakim. Eliakim begat Azor. Azor begat Zadok. Zadok begat Achim. And Achim begat Eliud. Eliud begat Eleazar. Eleazar begat Mathan. And Mathan begat Jacob. And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Kaya, masusundan mo talaga kung saan galing si Jesus. So, galing siya kay Abraham, at kaya tinatawag siyang son of Abraham and then son of David. Kasi nga, isang linya lang. Okay? So, Abraham, here Joseph. This genealogy established Jesus' claim to the throne of David through his adoptive father Joseph. This is not the blood lineage of Jesus through Mary, but the legal lineage of Jesus through Joseph. The Gospel of Luke provides Jesus' blood lineage through Mary. So the Jews sets much store by genealogies. To Jewish Christians, the messiahship of Jesus depended on being proved that he was a descendant of David. So maraming verses talagang nagpapatunay, okay, regarding sa genealogy ng ating Panginoon sa kanyang lahi. Kaya, kailangan nating maunawaan na ang Panginoon, ang purpose talaga kung bakit siya ipinanganak, para sa Israel. Okay? Para sa Israel. Yun yung talagang promise. Siya pinanganak para maghari sa Israel. Kaya nga dito sa Matthew chapter 2, siya ay nakilala na King of the Jews, hinahanap. Dito sa Matthew chapter 2 verse 2, saying, "Where is he that is born King of the Jews?" So yan, referring to Jesus, dahil ito yung fulfillment na ipinanganak na yung King of the Jews. Kaya ipinapangaral yung Gospel of the Kingdom intended for the Israelites. Dahil ito yung long-awaited Messiah. Ito yung matagal nang inaantay nila, at ito'y ipinapangaral. Una kay John the Baptist sa Matthew 3 verses 1 and 2. And then, after John the Baptist, Jesus Christ proclaiming the kingdom gospel in Matthew 4:17 and Matthew 4:23 to 25, and then 9:35 ng Mateo. And then later on, yung mga apostles, ikinommission sila at ipangaral din ang tungkol sa kingdom. Mateo chapter 10, 5 to 7. Ipinapangaral nila tungkol dyan dahil yan po ang mission. Yun po ang mission, ipapangaral ang tungkol sa kaharian. Dahil ipinanganak na yung King of the Jews. So yan po ang purpose. Kaya ulitin ko po mga kapatid, dapat nating intindihin, aralin, unawain ang Biblia in line with rightly dividing the word of truth. So wag nating kalimutan, kaya dito po ang goal po natin sa pag-aaral natin, kung maaari ay maunawaan natin ang divine method para po hindi tayo mahihirapan maipangaral ang salita ng ating Panginoon.
So, ang dito na lang po ang ating pag-aaral sa Matthew chapter 1. Maraming salamat.